isa-isahin natin yung ilan sa pangyayari sa buhay ni Peter. And si Peter, alam nating lahat na he is one of the 12 disciples of Jesus. And we can say that Peter is one of the closest, one of the earliest disciples. Pero alam nyo na si Peter ay nag-fail din. Even the biblical heroes ay nag-fail din pala. Kahit pala sobrang malapit mo sa Diyos, may possibility pala na mag-fail ka pa rin. And yes, there is a possibility na mag-fail ka pa rin in life. Kagaya ni Peter, nakalakad naman talaga siya sa tubig, di ba? He literally walked on water. Pero nag-fail siya. Nagsimula siyang lumakad, pero natapos na siya'y lumubog. Masasabi natin na grabe din yung confidence ni Peter. Dahil sa mga kasamahan niya, siya lang yung nag-step out, siya lang yung lumabas sa boat. Walang takot, walang pag-aalilangan, pero saan ba siya simulang nag-fail? Nung nawala yung confidence niya. Nung ang tiningnan niya, yung external circumstance niya, yung bagyo, yung tindi ng alon. At ito yung isa sa tinuturo sa atin ng failure. It shows how truly weak we are. Na kahit gaano ka pa ka-confident sa buhay, meron at meron tayong kahinaan. Pero buti na lang nandiyan ang Panginoon. Dahil na nagsimulang tingnan ni Peter yung nangyari sa paligid niya, di ba hindi siya lumubog siya. Pero even after Peter has failed, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Lumubog siya, pero hindi siya lunod. Ay, tama. Lubog, pero hindi lunod. At gaya ng sabi ni Kerjay no Tuesday, the presence of the storm doesn't mean the absence of God. Hindi ibig sabihin may bagyo, wala na ang Diyos. Hindi ibig sabihin na may pagsubok, nakalimutan ka na ng Diyos. Iniwan ka na ng Panginoon. Maaaring, siguro mahina ka kaya ka nag-fail, pero hindi mahina ang Diyos. Manatili dapat yung confidence natin ay nasa Panginoon. Yung lakas natin nagmumula sa Panginoon. Dahil kapag sa Diyos tayo nakakapit, hindi niya pababayaan at hahayaan ang anak niya na maging talunan. Dahil hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Maraming dahilan kung bakit tayo nag-fail, maraming factors. Pero isa lang ang natitiyak ko, na ang lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos to develop us, to shape us. Because we are meant to win. We are meant to be successful. We are meant to be victorious. At sa kwento ni Peter sa Matthew 26:31, sabi dyan, ito yung naghahapunan sila. Huling hapunan, I believe. Huling hapunan. Jesus told them, this very night, you will turn away because of me. Ang kausap ng Lord dyan ay yung mga disciples. It is written that the Lord said, I will strike down the shepherd, then the sheep of the flock will be scattered. But after I rise from the dead, I will go of you into Galilee. Peter replied, all the others may turn away because of you, but I never will. Ang sabi ni Peter, Lord, iwan ka man ng lahat. Iwan ka man ng lahat ng nasa paligid mo, pero ako, hindi kita iiwan. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? You will all, lahat kayo. At pag sinabi natin lahat, walang maiiwan. Pero yung confidence ni Peter, sabi niya, Lord, iwan ka nila, pero ako hindi kita iiwan. Sabi ng Panginoon, what I'm about to tell you is true. Jesus answered, it will happen tonight. Before the rooster crows, you will say 3 times that you don't know me. But Peter said, I may have to die with you, but I will never say I don't know you. Sabi ni Peter, Lord, kahit hanggang kamatayan pa, kahit magsama pa tayo hanggang sa kamatayan, hindi kita ikakaila, hindi kita iiwan. Ganun katindi yung confidence ni Peter. And alam nyo, isa sa dahilan kung bakit nag-fail si Peter dito, is because
self-confidence. Sa sobrang tiwala niya sa sarili niya, naging overconfident na siya. But don't get me wrong, hindi masama magtiwala sa sarili, hindi masama magtiwala sa kakayahan mo. But self-confidence is always rooted in pride. And it's biblical na sinasabi sa Bible, sa scripture na, do not trust your own flesh. Kahit over ka sa confidence, hindi mo pa rin masasabi na hindi ka mag-fail, na hindi ka makakaranas ng defeat, ng pagkatalo. Even the wisest people, even the smartest people, even the successful people na kilala natin, ay naranasan ding matalo. And minsan din yan silang nag-fail for sure. Peter should be the strongest. Dapat si Peter yung pinakamatatag and able to withstand the temptations more than any of the other disciples. Because who would have thought na mismong disipulo pa pala ng Diyos ang itatanggi siya? Who would have thought that Peter, one of the closest, one of the earliest disciples of Jesus, ay siya rin mismo ang magkakaila sa Panginoon. Not just once, not just twice, but he denied Jesus 3 times. Peter was overconfident about himself. Pero ang sumunod na nangyari, nasaan si Peter nung inaresto ang Panginoon? When was Peter when Jesus was arrested? And sa part ng kwento na to ni Peter, ang napansin ko, kung ihahalin tulad natin si Peter sa ngayon, sa atin, si Peter yung type ng tao na andyan lang kapag maganda yung takbo ng buhay mo. Kumbaga kapag may problema ka, wala na rin siya. Hindi mo na rin mahahagilap. Si Peter yung magaling lang sa salita, pero kapag medyo yung buhay mo nasa alanganin, hindi mo na rin siya makakasama. Hindi mo na rin siya mahanap. Sabi sa Luke 22, then seizing him, si Jesus yung tinutukoy dito, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. Peter followed Jesus. Andun naman pala si Peter. Hindi naman pala nawala si Peter. Peter followed, but at a distance. Di ba ang sabi ni Peter kanina, even to death, Lord, kahit hanggang kamatayan, iwan ka ng lahat, pero ako hindi kita iiwan. Gawin na ng lahat, pero ako, malabo kitang iwanan. But look at Peter now. He followed Jesus, but at a distance. Di ba kung mas papalawakin pa natin to, para bang, follower lang ako ni Lord, tagasunod ako ng Panginoon, anak ako ng Diyos, pero hindi all in. Follower ako ni Lord, pero excited lang ako kapag may camp. Follower lang ako ni Lord, pero magsisimba lang ako kapag may fellowship. Follower lang ako ni Lord, pero active lang ako kapag may part ako sa gawain. Where is Peter? Diba? Akala ko ba even to death, I will never disown Jesus. Where was he when Jesus was arrested? Andun sa likod, nakatanaw, nakasunod, instead of standing beside Jesus. Di ba nakakalungkot yung kayang gawin ng takot sa buhay natin? Yung mga pangako ni Lord, parang biglang nakakalimutan natin. Parang biglang nawawala. Parang biglang nabubura. And in 55 sabi, some people there started a fire in the middle of the courtyard. Para bang bonfire. Yon. Then they sat down together. Peter sat down with them. A female servant saw him sitting there in the firelight. She looked closely at him and said, "Goodness gracious, ikaw si Peter?" Sabi ng babae, "Ikaw si Peter?" Sabi doon, this man was with Jesus. But Peter said, he had not been with him. Woman, I don't know him. And that is the first denial.
And a little later, someone else saw Peter. "You also are one of them," he said. "No," Peter replied. "I'm not." And that is the second denial. And about an hour later, makalipas ang ilang oras, another person spoke up. "This fellow must have been with Jesus," he said. "He is from Galilee," Peter replied. "Man, I don't know what you're talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word that the Lord had spoken to him. "Before the rooster crows today, you will disown me 3 times." And Peter went outside, he broke down and cried. Kung ang interpretation natin dito, siguro si Jesus, ang sinasabi niya, "I knew it. Sabi ko na ikakaila mo ako." After this scene, pagkatapos ng pangyayaring ito, after the denial of Peter, this is where the restoration of Jesus begins. At ito yung sumunod na itinuturo sa atin ng failure. It shows how good God is. Kung gaano kabuti ang Panginoon sa kabila ng mga failures natin, sa kabila ng mga mistakes natin. And alam nyo, na hindi natin kailangan i-justify yung mistakes natin, yung failure natin. Hindi natin kailangan pagtakpan yung mga pagkakamali natin, yung mga nagawa natin. Instead, dapat ipinaprocess natin yung mga kamalian natin. Ipinaprocess natin kung ano yung mga bagay na hindi maganda na nagawa natin. Dapat maging accountable tayo. Kasi kahit mag-justify ka, wala namang mababago eh. Kahit pagtakpan mo pa yan, hindi mo na mabubura kung ano yung ginawa mo sa nakaraan. Nandyan na yan, nangyari na yan. Ang magagawa natin right after failure, to heal, to recover, to accept, to be accountable for it. After you fail, don't justify your mistake. Don't make excuses. And don't rush your healing process. Ano kayang nararamdaman ni Peter every time na maririnig niya yung tilaok ng manok? Tilaok! Diba ganon? Maaalala niya kung paano niya 3 beses dininay ang Panginoon. Di ba ano kaya nararamdaman ni Peter? That he made a mistake. That he failed Jesus, the Savior of this world. And tayo rin, may kanya-kanya tayong mga manok. Yung para bang nagpapaalala sa atin kung saan tayo nadapa, kung ano yung mga maling desisyon na nagawa natin sa buhay. Decisions that resulted in failing Jesus. But let me remind you, if you fail, it is not the end of your life. Hindi sa isang pagkakamali matatapos ang kwento mo. Siguro we once became like Peter. We make a promise to Jesus. Minsan na rin tayong nangako sa Panginoon. Pero minsan din natin itong hindi na panindigan. And we never got the courage to say sorry to the Lord. At sa buhay natin ngayon, meron ba tayong mga tao na nakagawa tayo ng mali, but we never had the chance to just say sorry, to talk to that person? And if yes, hanggat may pagkakataon tayong humingi ng tawad, hanggat may oras tayong humingi ng tawad sa isang tao na nagawa natin ng pagkakamali, do it. Gawin mo. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Have the courage to apologize, to admit your mistake, and say sorry. Huwag natin hayaan na umabot sa panahon na wala na tayong oras para gawin. Kagaya kay Peter. Paano pa siya makakapag-apologize sa Panginoon? Wala na ang Diyos. Jesus died. Ano kaya yung nararamdaman ni Peter that time na hindi niya man lang nasabi na, "Lord, sorry."
Lord, hindi ko sinasadya. Lord, naging mahina ako. The closest, the earliest disciple na merong magandang plano ang Diyos sa kanya, but then he failed. And now he feels guilty for denying Jesus 3 times. But after this, ano ba yung ginawa ni Peter? Sa book of John, mababasa natin na si Peter ay bumalik sa pangingisda. Si Peter, isa talaga siyang fisherman even before he followed Jesus. Even before he became a follower of Jesus. And after what happened, after the denial, he came back to his old life, to his old ways. And ganun din tayo minsan, di ba? Kapag nakagawa tayo ng mali, imbis na lumapit tayo sa Panginoon, ang binabalikan natin ay yung mga dati nating gawi. Ang binabalikan natin kung ano yung dati nating mga ginagawa. Minsan, ginagawa natin to para makalimot tayo. We distract ourselves. We make ourselves busy. Kaya nga sabi ko kanina na it is really important to process the pain. To really assess ourselves. Saan ba ako nagkamali? Instead of just making yourself busy. Because we all mess up. We all fall short. But your worst moment doesn't cancel God's love for you. Hindi mahirap sabihin na, Lord, sorry nagkamali ako. Lord, sorry nagkulang ako. Hindi masama maging mahina sa harapan ng Panginoon. Dahil naniniwala ako na kahit gaano ka man paulit-ulit na nagkamali, kahit gaano ka man paulit-ulit na nadapa, hindi magbabago yung pag-ibig at pagtingin sa iyo ng Panginoon. Fast forward, Peter is a fisherman and he became a fishers of men. Kung dati isda lang yung mga hinuhuli niya, ngayon tao na, souls na yung mga napapatanggap niya. Ipinapakita lang ito na ang Diyos hindi pa tapos sa iyo. Kahit nadapa ka, kahit nagkamali ka, kahit nag-fail ka, He will use it for good. We can see that Peter's brokenness and his failure led him to repent. And that repentance led him to be a greater servant. So let Jesus rewrite your story. Sabi nga, failure is not the end, but a necessary part of your journey toward becoming who God has called you to be. Psalms 37:24, even if the man trips, he won't fail. The Lord's hand takes good care of him. We are not defined by our failures unless we stay there. Natalo ka, pero kung babangon ka, hindi ka matatawag na talunan. You failed, but you are not a failure. Because when you get up, you will be defined in what you have overcome. Hindi pag-uusapan kung ilang beses ka nadapa, kung ilang beses ka natalo. Ang pag-uusapan at makikita dito ay kung paano at ilang beses kang tinulungan bumangon ng Diyos at makabawi. It is how you respond after you fail. Kagaya sa mga laro, si Junjun, basketball player. Pero hindi yung isang pagkatalo niya ang magde-define ng journey niya. Hindi doon matatapos na hahayaan niyang matalo siya. Mag-e-ensayo siya na mag-e-ensayo, magpa-practice siya, hanggang manalo ulit siya. Hindi mo tatapusin ang buhay mo, natalo ka. At ayaw natin yun. Ayaw natin na yung buhay natin ay mag-end na talunan. Dahil hindi yun yung disenyo ng Diyos sa atin. Ako naniniwala ako na ang failure, nandiyan na talaga yan eh. It's inevitable. Hindi natin yan matatakasan, hindi natin yan maiiwasan, at walang exempted yan. Di ba nga, even the biblical heroes ay nag-fail din. Even the people na mayaman, may business, every successful person you look up to or admire have one thing in common, and that is failure.
Bago nila narating yung estado ng buhay nila ngayon, paulit-ulit din yan silang nadapa, paulit-ulit din silang sumubok, paulit-ulit na natalo, at paulit-ulit na nagkamali. Sabi sa isang book na binabasa ko, failing people were constantly striving for one thing, and that is success. Dahil ang failure, it is a feedback. It is an opportunity for growth, for learning. Maraming itinuturo sa atin ang pagbagsak na hindi mo matututuhan sa tagumpay. And it is more okay to fail by trying than to fail by not trying at all. Kilala niyo si Michael Jordan? Sabi ni Michael Jordan, I've missed 9,000 shots in my career. I've lost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and I missed it. I've failed over and over and over again in my life. That's why I succeed. Parang it makes no sense, no? Sa una, until we realize that whenever you do something you believe in, you must accept some failure to experience success. Kailangan natin tanggapin yung pagkatalo muna bago natin mai-experience yung success. And as I end, habang tinatapos ko tong message na to, this is what I have realized. Hindi mo ma-appreciate yung success kung hindi mo pa naranasang bumagsak. Di ba, try to imagine, kung lagi kang panalo, kung sa buong buhay mo never ka pa natalo, never ka pa nadapa, never ka pa bumagsak, tingin mo, yung level of excitement ba ay parehas pa din? Ang joy ba every time na mananalo ka ay same pa rin? Di ba parang nagiging normal na pag lagi kang panalo, walang talo, parang nagiging normal na lang sa'yo yung panalo. Kung never ka pang nalungkot sa buhay mo, maa-appreciate mo kaya yung joy na meron ka. Or worse, kung simula bata ka hanggang ngayon, ay hindi mo pa nararanasan matalo. Sinang pang hindi nakakaranas matalo? Di ba lahat tayo natalo na? Kung hindi mo pa naranasan na matalo simula bata ka, or hindi mo pa naranasan magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa buhay mo, kakailanganin mo kaya ang Diyos? Kilala mo kaya ang Diyos? Alam mo ba sabi that failure is not the opposite of success. It is part of it. Parte o bahagi ng success, bahagi ng pagtatagumpay, ang pagbagsak. Kaya huwag tayong matakot, huwag kang mapanghinaan ng loob, knowing that Jesus is always with you. Hindi ka nag-iisa, at hindi ka kailanman mag-iisa. Sa bawat gagawin mo, sa bawat plano mo, sa bawat desisyon mo, isama mo ang Panginoon. Para kahit ano man yung maging resulta nito, tanggap mo at masaya ka. Sometimes, we discover what we're supposed to do by the process of elimination. Kaya nga, chasing failures is because instead of avoiding mistakes, instead na iwasan natin yung mga pagkatalo na hindi natin maiiwasan, it encourages us to learn the lessons and embrace failure as a stepping stone to success. And may your failures remind you that you are getting closer and closer every day to achieving what you once thought was impossible. Pag nag-fail ka, ang sasabihin sa'yo ng mundo, mahina ka, talunan ka, mahina yung Diyos mo. Iniwan ka na ng Diyos mo,
Yun yung mga ipapaalala sa atin ng mundo. Gagamitin ng kaaway yung failures mo para mapalayo ka sa Panginoon. Pero nawa, huwag mo hayaang ilayo ka ng mundo sa Panginoon. Huwag mong hayaan na gagamitin sa iyo ng kaaway mo yung mga kahinaan mo. And as we end, kanina ang tanong ko, are you afraid to fail? And after hearing God's word, are you still afraid to fail? Takot ka pa rin bang mag-fail? Naway, hindi ka matakot madapa. Because, again, failure is not something to be feared, but rather, something to embrace. Knowing God is within us. Don't give up on yourself. Huwag kang sumuko sa sarili mo. And don't give up on the grace of God. Diba sabi sa kanta kanina na, after all I've seen, it's so clear to me. After lang lahat ng bagay na nakita ko na nangyayari sa akin, malinaw sa akin na kung wala ang pag-ibig ng Diyos, without the perfect love of Jesus, I don't know where I would be. So it is the grace of God. It is the perfect love of Jesus. It is the goodness of Jesus that brought you this far. At hindi ka lang hanggang dito, malayong malayo pa yung mararating mo. Dahil naniniwala ako na hindi hahayaan ng Diyos na ang anak niya ay yung parang, yung parang okay na, yung ganun. Parang hanggang dito na lang ako, hindi. Laging may pataas tayo ng pataas. Di ba sa isang building, kapag mataas yung building, kada akyat mo, kada step mo sa hagdan, pahirap ng pahirap. Parang napapagod ka ng napapagod habang paakyat ng paakyat. Pero kung titingnan natin, pagod ka, napapagod ka, pero umaakyat ka. Papalapit ka ng papalapit dun sa inihanda ng Diyos para sa'yo. And your failure is your testimony. Kaya huwag kang magulat na kung saan ka nadapa ay yun din mismo ang gagamitin ng Diyos to restore you, to make your hopes alive again. And who you have become after failure, that will be your testimony. At ito yung tatandaan natin kung gusto natin maging successful sa buhay. True success is not found in the world. It can only be found in Jesus. Diba? Ang sarap ipagmalaki. Ang sarap ipagsigawan kung paano tayo tinulungan makabangon ng Diyos. At yun ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya hahayaan. At hindi niya ipagdadamot sa'yo yung biyaya niya. Dahil mabuti at tapat ang Panginoon kailanman. Lord, this morning we thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Yes, may failures. Yes, nadadapa kami. Dahil siguro minsan takot kami, Lord. Or dahil minsan sadyang mahina kami. Pero salamat dahil nandyan ka. You came into this world to save us, to rescue us. Salamat, Panginoon, dahil yung mga pagkadapang ito, Panginoon, ay ginagamit mo upang mas lalo naming makamit yung tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil kung may mga pagkukulang man kami, mga pagkakamali, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami tinatalikuran. Bagkus kami niyayakap mo, binibigyan mo ng kapatawagan at ng panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Naway ito'y magamit namin, Panginoon, sa aming buhay. Ito'y maging kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord.
To you all the highest praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hello. Maraming salamat po, kapatid na Lele, sa pagpapaalala that failure is a part ng buhay. And one thing na akin pong medyo tumatak, mga kapatid, failure doesn't cancel God's love to us. Minsan, mabigat lang, halos ayaw na nating isama sa atin pong mga panuntunan ng Diyos because we are experiencing pain. Pero bahagi ng buhay ang kirot. Doesn't cancel God's love. Pwede po ba palakpakan natin ang Diyos sa pagpapaalala na higit pa rin ang pag-ibig ng Diyos? Salamat, kapatid na Lele, for sharing God's message for His people this morning. Nawa ay gamitin ka pa ng Panginoon sa makapangyarihang kapamaraanan. At pagpapatunay po na sa iglesyang ito ay maraming mga kaluluwa, maraming mga mananampalataya ang patuloy na nagpapahubog at nagpapagamit. Salamat po sa kanila. Hindi naman dahil sa umiiwas ako sa responsibilidad na mangaral, kundi ito po ay kapamaraanan ng paghuhubog. Alam naman natin na hindi lang paaral ang Biblia ang lugar ng paghuhubog. Mas higit ang paghuhubog sa loob ng simbahan. Yes, meron tayong